napakabuti mo. Di ka nagbabago, ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamangha, umaakaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, sa'yo ang pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, sa'yo ang pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon,
Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo.
kabutihan. Amen. Hallelujah. May galak, may saya, at tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah. Minsan pawitin natin ng may galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay... Kita kayo. Kita nga ito. Good morning. Magandang umaga po sa bawat isa at purihin ang ating Panginoon sa panibagong linggo na ating pong pagsasama sa pamamagitan ng ating online Sunday worship service at home. At purihin ang Panginoon sa napagandang araw nito na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Tunay nga po, this is the day that the Lord has made. And we have to rejoice and be glad in it. Kaya po sa pagsikat pala ng araw ay nandiyan na ang pagbati ng Diyos. Magandang umaga at magandang umaga rin sa ating Panginoon. Sa ating pong pasimula ay pinasasalamatan po natin ang ating mga early birds na mga nag-join agad sa atin. Meron na po tayong 13 viewers. At maraming salamat po sa inyong buhay. At nawa magkasama po tayo hanggang sa matapos po yung atin pong gawain sa umagang ito. Sa ating pong mga kapatid na nasa tahanan at maging nasa ibang lugar at maging nasa ibang malayong lugar ay magandang araw po sa inyo. At ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo at maging sa ating mga kapatid na dumaraan po sa mga karamdaman, dumaraan po sa mga iba't ibang uri ng mga pagsubok o kabigatan sa buhay, ituring po natin yan po ay bahagi ng ating pong paglago sa ating pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoon. At ang pangako ng Panginoon na hindi naman niya tayo iwan at hindi naman niya tayo pababayaan. Tayo po ay kapit lang sa Diyos at magtiwala ng lubusan. At naniniwala po tayo, ang Diyos ay may pangako sa atin na sa bawat isa na dumadaan sa pagkakasakit o karamdaman, ito man ay bacterial diseases o ito man ay viral diseases o whatever diseases, ay naniniwala po tayo. Ang pangako ng Panginoon that by His stripes we are healed. More than 2,000 years ago, ang Diyos ay meron na pinagkaloob o nilaan sa atin biyaya. At ito ay biyaya ng kagalingan o pagpapagaling ng ating Panginoon. Kaya pinapahayag po natin na kayo po ay ibangon ng Panginoon, bigyan lakas, bigyan sigla, at bigyan muli ng normal at maayos na pangatawan. Sa bawat isa naman na nagtagumpay sa mga nakaramdaman, purihin ng Diyos at kayo po ay nagbalik na muli sa inyong normal na
kalusugan. At naway ingatan po tayo ng Diyos sa bawat araw at ilayo po tayo sa mga panganib, especially ng sakit o ng COVID-19. Hayaan po natin, pagharian po tayo ng papuri, pasasalamat sa Diyos, itong araw na kung saan ay itataas natin ang ating Panginoon. At sa ating pong pasimula ay pakinggan po natin ang ating pong pananalangin na sa panguna po ni Ate Ana Liz o Ana Maliksi. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. Ngayon pa lang po ay binabalik po namin ang lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. Sa pag-iingat mo po sa amin sa magdamag at sa pagpapalo niyo po sa amin sa buong linggo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi mo kami iniwan, hindi mo po kami pinabayaan. Ginawa mo po kami karapat-dapat sa lahat ng inyong mga biyaya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy nga po na ipadaman niyo ang inyong presensya sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito, sa aming pananambahan. Pagpalain mo po ang bawat isa na nasa tahan, Panginoon, na nakikinig ng inyong salita. Kayo po ang pagnilos sa kanilang buhay ng God. At patuloy mo po silang samahan, Panginoon. Though nasa online service lang po kami, Panginoon, kayo pong patuloy na kumilos sa amin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Minalalapit po namin ang aming gawain sa oras na ito. Itago niyo po sa inyong likuran ang aming tagapagsalita, Panginoon, at kayo ang maihayag sa mga oras na ito, Panginoon. Muli, Panginoon, binabalik po namin ang lahat ng papuri sa inyo, Lord God, hanggang sa matapos ang aming gawain. Ngayon pa lang po, Panginoon, ipadama mo na po sa amin ang inyong blessings, Panginoon, at ang patuloy na pagsama sa amin sa bawat oras, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin binabalikan lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. 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 Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Palakpak ng pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Sa oras nito, tayo po ay mag-aalay ng papuri na pag-awit sa Diyos. At ang mga pamagat nito ay sapat na, higit pa, tunay na malaya na. Yan po yung ating joyful song. At susundan po yan ang ating dalang worship song na Sukdulang Biyaya at Pupuring Ka sa Awit. Tayo po ay magpuri sa Diyos. Hallelujah! Puring ka dakilang Diyos. Hallelujah! Tayo po ay umawit at sumamba sa ating Diyos na mabuti ng kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Hallelujah! Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y dagilaan. Di matatakot sa panganib, pagka naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa
at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ko pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahiling pa, bagakat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor. Sapat na at higit pa. Biyaya mo. Sapat na at higit pa. Sapat na sa
Pagukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa ating awitin. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa
Hallelujah! Purihin ng Diyos sa napagandang awitin ng papuri at pasalamat, maging sa awitan ng pagsamba sa ating Diyos. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pong panambahan sa iyo sa umagang ito at sa iyo po namin tinitiwala minsan pa ang aming pong buhay. Linisin mo ang aming pong mga puso at isipan, ang aming pong buong pagkatao. Pagharian niyo po kami at niling po namin ang patuloy na paglilinis ng dugo ng aming Panginoon Hesus at pagpapatawad sa lahat po ng aming pong mga nagawang kasalanan, hayag o lihim. At ito po ay maging intentional o unintentional. Batid mo ang laman ng aming puso, ng aming isipan. At sa umagang ito, Lord, igawad niyo po sa amin ang iyong pagpapatawad at ang iyong mayamang biyaya sa amin. Salamat po at dumudulog kami sa iyo na meron pong pagpapakbaba at taglay po namin ang katwiran ng aming Panginoon Hesus, hindi ang aming sariling katwiran o ang aming pong mga mabuting gawa, o Diyos, kundi ang ginawa mo sa krus na Kalbaryo, kaya naman po kami, o Diyos, ay nakalalapit sa iyo. Maraming salamat po sa andog na dugo ng aming Panginoon Hesus, ang tumubos sa amin, naglinis sa amin, at nag-alis ng lahat po ng aming karumihan. We are righteous, O God, we are justified, soon to be glorified, Lord, at naniniwala po kami ang iyong banal na presensya ay kasama po namin. We declare, Lord, Matthew 18:20, sa mandako na meron 2-3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Salamat po sa iyong banal na presensya na sumasama sa amin sa bawat lugar ng tahanan, sa bawat buhay ng bawat isa, at sa po namin, Panginoon, ipinitiwala ang aming sambahayan, maging ang aming bansa. Salamat po. Pinagpala mo ng araw na ito, maging salita, ang iyong mensahe sa bawat isa na may kinalaman, O Diyos, sa mga pagsubok sa aming buhay. Ang iyong magandang layunin at dakila na layunin sa amin. Maraming salamat po sa iyong kapurihan, ang kaluwalhati at karangalan sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Muli, palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! 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 Salamat po sa Espiritu ng kagalakan na hatid ng ating Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy ng mensahe ng Panginoon, nais ko lang po balikan ang mensahe na ipinahayag po ng Panginoon noong last September 26, at ito po ay meron pong pamagat na God has a purpose for trials and testings. At tinuloy po natin ito sa buwan po ng Oktubre. At noong nakarang Sunday ay pinalo po ito ni Pastor Erwin, focusing on on God na makagagawa sa ating mga suliranin. At tunay nga po, God's reason in allowing bad things to happen to anyone, sort of our review, ay upang malaman natin ang Diyos ay mabuti. Pangalawa, maranasan natin ang Diyos ay tapat. Maunawaan natin ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Makita ang ating pagiging mapalad sa kabila ng mga pagsubok na ating pong nararanasan. Mapatunayan ang ating pananampalataya na ito'y dalisay at mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa bagay na ito, gusto natin ituloy ang ating pong mensahe patungkol po sa layunin ng Diyos sa mga pagsubok. Hindi po ito basta layunin lamang ng Diyos sa ating buhay, kundi ito'y nakasentro sa ating pong panahon na nararanasan po natin ang pandemya, ang krisis, ang kawalan ng uncertainty sa kinabukasan at yung patuloy na mga pagbabago ng mga restrictions sa ating buhay. At marami pa rin po dumadaan sa karamdaman, dumaraan po sa hirap ng trabaho o kawalan ng trabaho, at ang iba'y nagnanais na makapagtrabaho at makatulong sa pangailangan ng sambahayan. Kaya naman po, sa ganitong kalagayan, nais po natin malaman bakit ba mga bagay na ito ay pinaintulot ng Panginoon at paano po natin maunawaan ang layunin o ang kalooban ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok na ito. Kaya naman po ang ating pong title sa umagang ito ay Understanding God's Purpose in Life's Trials. Nilagyan po natin ng understanding upang sa ganoon di lang po natin malaman
ang layunin ng Diyos, kundi maunawaan po natin ang kalooban ng Diyos at magawa po natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Kaya naman po, nais po natin buksan ito sa isang katanungan, paano natin maunawaan ang layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok sa buhay. No, nais po natin na paano ba maunawaan ang layunin ng Diyos. Kaya mamaya makita po natin na pwede natin maunawaan at malalaman po natin kung paano po natin ito maunawaan na ito ay may layunin ng Panginoon. Sa aklat po ng Genesis chapter 50, sa huling kapitulo ng Genesis, sa verses 15 to 21, nais po natin kunin ang mensahe ng Panginoon sa tagpo na sa buhay ni Jose, na isang dakila na lingkod ng Panginoon, na siya po ay nabuhay sa kanyang panahon, ng Diyos ay merong napakataas na layunin sa kanya at maging sa kanyang sambahayan. Sinasabi po sa verse 15, mula nang mamatay ang kanilang ama, si Jacob o si Israel, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya. Nagpasugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo, nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Wika yan ni Jacob. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kami mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maari ko bang palitan ang Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinaintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Sa ibang translation po sa English, sabi po roon, you intended to harm me, but God intended it for good. Kaya huwag na kayo mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Ang Diyos po magpala ng pagkabasa na kanyang salita at doon po sa verse 20 as our key verse na sinasabi po roon, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring it about us. It is this day to save many people alive. At meron pong tatlong mahalagang bagay na dapat po natin malaman upang lubos natin maunawaan ang layunin ng Diyos sa bawat pagsubok sa ating buhay. At ito po ay nagumpisa lahat sa letter C, the 3 C's of God's purposes na maunawaan po natin. At ito po ay una, yung causes of life's trials, yung sources and reason, ang pinagmumulan at mga kadahilanan, bakit ba tayo nagkakaroon ng mga pagsubok sa ating buhay. Napakalaga yung unang bagay na ito. Saan ba nagmumula? Ano ba mga dahilan? Bakit pinapaintulutan ng Panginoon na ako ay dumaan sa mga pagsubok, maging sa mga mahirap na sitwasyon ng aking buhay? Napakainam na makita po natin ng seryoso. Yung bagay na ito, yung pinagmumulan o mga kadahilanan. Sa buhay ni Jose, ano ang naging sanhi ng kanyang matinding pagsubok? Nais po natin i-focus ang ating pong pansin sa kwento ng buhay ng lalaking ito na si Jose, na isa sa 12 magkakapatid ni Israel o ni Jacob, na anak po ni Isaac at apo naman ni Abraham. Kaya naman makita natin, ito po yung lahi na pinagmulan ng bansang Israel sa ating panahon. Kung babalikan po natin
Yung una na pinagmulan na kanilang away o problema sa kanilang nararanasan ay nagmula ito sa kanilang pamilya. The family feud. Kapag sinabi natin feud ay disagreements, ito rin po ay conflicts, ito rin po ay mga quarreling o pagtatalo o pag-aaway. Kaya makita po natin sa larawan niyan, sa dulo, yung si Jacob o si Israel at kasama si Benjamin na pangalawa sa bunso. At yung kanyang mga kapatid na nag-usap na para bang nagagalit doon sa trato ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. In fact, nagkaroon po ng family feud dahil po sa ganyang pagtingin ni Israel o ni Jacob, sapagkat si Jose ay bata, samantalang kanyang mga ibang anak ay may edad na, may mga pamilya na. Si Jose ay napakalapit at mahal na mahal o paborito ni Jacob, at binigyan niya nga ito ng kasuotan katulad na suot ni Jose. At makikita po natin si Jose rin ay kasama rin sa pag-alaga ng kanilang mga alagang hayop, at ang trabaho ni Jose ay hindi lang alagaan, kundi minsan sinusunduan niya ng mga pagkain ng kanyang mga kuya o kanyang mga kapatid. At di lang po yun, binibilinan siya ng kanyang ama na tingnan at kung ano ang mga ginagawa ng kanyang mga kapatid, at pagkatapos ay ibabalita o isusumbong sa kanyang ama. At sa pagkakataon na yun, itong kanyang mga matandang kapatid ay meron din mga kalokohan, meron din mga masama na mga gawain sa kanilang hanap buhay. Kaya naman, sa tuwing makikita ito ni Jose, ito'y kanyang isinusumbong. At dahil doon, nagkakaroon po ng pagtatalo, pag-iinggitan, at awayan yung pamilya. Kaya naman po, sa ganong kalagayan, ay hindi naiwasan ang tinatawag po nating mga kaguluhan, kahirapan, o yung mga consequence ng mga pangyayari niyon sa kanilang pamilya. At dahil po doon, ay mas lumala ang sitwasyon, sapagkat sa panahon po noon, ang Diyos sa kanyang karunungan o kanyang kapangyarihan, nakita niya ng bayan ng Israel ay dadaan sa matinding pagsubok sa inaharap. Kaya naman, ang Diyos sa kanyang plano ay tinawag niya si Jose. Now, the God's plan for his life, pinili siya ng Diyos upang ianda at iligtas sa mga tao at ang kanyang pamilya sa pagdating ng panahon ng kasaganaan at ng kahirapan. At yan po makita po natin sa Genesis chapter 37 verse 5 to 11. At dito po makita natin na si Jose ay nanaginip. Kinausap siya ng Panginoon na meron siyang tangan na uhay ng mga trigo na malalaki at malalago, at nakapalibot doon ang kanyang mga kapatid na meron din tangan ng mga uhay ng mga trigo. At ang nangyari, yung kanya ay nanatili nakatayo, at yung kanyang tangan at tangan ng kanyang mga kapatid na labisa ay yumuko doon sa kanyang tangan. At pagtapos noon, ikinuwento niya ito sa kanyang mga kapatid, at dahil po doon, mas lalong nagalit yung kanyang mga kapatid at nainis, nadagdagan yung kanilang suliranin. Na nagginip uli si Jose na nakita niya yung 11 bituin, magyang araw at buwan, ay yumukod sa kanya, at ikinuwento niya ito di lang sa kanyang mga kapatid, kundi maging sa kanyang mga magulang. At sabi ni Jacob, maging ako ba anak ay yuyuko sa iyo, at magyang iyong nanay? At makita natin na yun ay mas lalong pinagmulan ng inis o galit at banta ng kanyang mga kuya upang siya gawan ng masamang bagay. Sumunod po, makita natin dahil po doon, nagkaroon siya ng persecution. Sinubukan siyang patayin at itapon sa balon, ipinagbili sa mga mangalakal, inilayo sa kanyang pamilya. In fact, nag-intervene doon ang kanyang kuya na si Reuben, na nung siya inihulog sa balon upang patayin at sabihin na lang na siya nilapa ng mabangis na hayop, ay nakiusap si Reuben bilang panganay at bilang nagmamalasakit sa kanilang matandang tatay ay huwag gawin ang bagay niyon. Instead na patayin, hayaan na lang siyang ihulog sa balon. Subalit nung dumating yung mga malaka, yung mga Madyanita, ibinenta na lang
si Jose at pinagkakitaan ng mga kapatid, yamang sa pagbenta na iyon ay magiging alipin at mapapalayo si Jose sa kaniyang pamilya. Kaya yun ang naging solusyon. Subalit si Jose ay nakaranas ng matinding persecution at yun ang pasimula ng kanyang pagkawalay sa kanyang mga magulang, sa kanyang mahal na ama na si Jacob, sa kanyang magulang, sa kanyang bunsong kapatid na si Benjamin, at sa kanyang tahanan at mga kapatid na galit sa kanya. Kaya naman po, makita natin niya sa Genesis chapter 37, verse 19 to 36. Sumunod po na pagkakataon na sanhi ng kanyang matinding pagsubok sa buhay sa bata niyang edad na 17. Halos matapos siyang bilin sa kanyang mga kapatid na mga kalakal na Madianita, dinala naman siya sa Egypt at pagdating doon, ibinenta siya sa mas mataas na halaga sa isang kapitan na pangalan ay Potiphar. Ito po ay captain ng guard ng paraon. At dahil po doon, siya nanilbihan bilang alipin ng kapitan. At sa pagkakataon na yun, siya ay nagustuhan at naging mahusay ang kanyang paglilingkod sapagkat ang Diyos ay sumasama sa kanya. He was promoted being a chief servant na halos siya po ang naging top servant sa kanyang pinaglilingkuran na kanyang amo. At dahil po doon, nahangaan siya ng asawa ni Potiphar at nahangaan siya. Hindi dahil sa mahusay siya sa paggawa, hindi dahil siya naging chief servant, kundi merong kagapuan o kagandang lalaki si Joseph. Nagustuhan si Jose ng asawa ni Potiphar na nauwi sa ilang beses na panunukso sa kanya upang sipingan ang asawa ng kanyang amo. Subalit tumanggi at tumakbo siyang palayo. Subalit binaliktad ang kwento, ang pangyayari at sumigaw ang asawa ni Potiphar na siya ay gustong halayin ni Jose. At siya po ay hinuli at pagkatapos isinumbong sa kanyang amo na si Potiphar at sa galit ni Potiphar ipinakulong po siya at yun naman ang naging pasimula ng kanyang pagiging bilanggo. Kaya naman po sa ganung pagkakataon ay makita natin na nadagdagan pa yung mga hirap, yung mga karanasan ni Jose. Kasama rin dito yung paparating na prosperity and famine na binanggit ng Panginoon kung bakit siya tinawag ng Diyos. Ang Diyos ay nagpahayag sa kanya sa pamagitan din ng panaginip ng paraon na may darating na 7 taong kasaganaan at 7 taong kahirapan. In Genesis chapter 41 verse 40 to 40 na makita natin, yan din ay nagdulot ng mga panibagong pag-uusig o hirap o pagsubok sa kanyang buhay. Hindi naging madali ang bagay niyan sapagkat sa panahon na parating yan, siya po ay nasa loob ng bilangguan. No, masabi po natin sa mga pangyaring ito, ang pagsubok ni Jose ay dumarating sa panahon ng kasaganaan at sa panahon ng kahirapan. At ganoon din po sa atin. Ang mga pagsubok ay dumarating sa panahon ng kasaganaan at sa panahon ng kahirapan. Pareho nilang naranasan ang parehong 7 taon na kasaganaan para sa 7 taong kahirapan. Masasabi po natin na tulad sa panahon nila o ni Jose, ang ating panahon ay patuloy pa rin nakararanas ng mga pagsubok sa ating buhay. Sa ating panahon, ano ang matatawag po nating posibleng sanhi ng ating mga paghihirap at pagsubok sa ating buhay? Makikita po natin, wala pong pinipili na panahon ang mga pagsubok. Maging sa panahon ng kasaganaan, maging sa panahon ng kagipitan o kahirapan, nandoon pa rin ang pagsubok. Kaya pag ang pagsubok sa panahon ng kasaganaan ay hindi po natin napagtagumpayan, muli natin mararanasan ang pagsubok naman sa panahon ng kahirapan. Kaya kung paano natin napagandaan yung panahon ng kasaganaan na tayo po'y sinubok ng Diyos, ay tayo'y hindi gaanong nagtagumpay, nagiging mas mahirap ang kalagayan po natin, lalo na sa panahon ng kahirapan o kawalan. At yan po ang karamihan na nararanasan ng mga tao sa ating panahon. Sa hirap ng buhay,
no, sa panahon na sila'y naging sagana, sa panahon ng kahirapan, sila po ay mas lalong nahihirapan. Kaya naman po, tinuturo ng kwento ni Jose, ng Diyos ay tinawag siya ahead of time para paghandaan ang panahon ng kahirapan sa panahon ng kasaganaan upang ang bagay na ito ay kanilang mapagtagumpayan kung dumarating ang mga matitinding pagsubok sa ating buhay. Meaning to say, brothers and sisters, walang pinipiling panahon ang pagsubok. Ang pagsubok ay lagi na naririyan at kinakailangan na tayo ay maging handa. At kung sakali na tayo po'y datna ng mga pagsubok ng ating buhay na hindi po tayo gaanong handa, magtiwala pa rin po tayo na meron Diyos na pwede magligtas sa atin, katulad ng mga kapatid o sambahayan ni Jacob na sila po'y hindi nakapaghanda noong panahon na iyon, subalit pinaghanda naman sila ni Jose upang sila'y maligtas. Kasama maging ang kanilang mga kasambahay. Kaya makita po natin sa ating panahon, ano ang posibleng sanhi ng ating mga paghihirap at pagsubok sa ating buhay. Pwede natin itong isipin, pwede natin itong alamin at maunawa natin na mga bagay bang ito, ano ang kadahilanan. Meron pong binabanggit sa banal na kasulatan, especially in the New Testament in the book of Peter, sa 1 Peter chapter 3, chapter 4, na makita natin doon na merong two mentioned sufferings. Ang una, yung suffering for doing good. Ano yung sinasabi nating doing good na suffering? Suffering for doing good means you suffer for God's cause. Na ikaw ay dumaraan sa pagdurusa, paghihirap, hindi dahil sa iyo lamang o para sa iba, kundi para sa Diyos. Kaya naman pagka naunawaan po natin that our cause of our suffering is for God purpose, for God's sake, for righteousness sake, no? Not because of our wrongdoing. No? Ang ating pong magiging gagawin, no? Sabi nga, as a committed follower of Christ, tayo po ay mananatili sa Kanya. No? That we are urged to suffer for righteousness sake, and you are urged to share and live His command even to the point of rejection and persecution. Yan po yung isang bagay na dapat po natin malaman. Dapat din natin unawain na bagamat tayo dumaraan sa mga paghihirap o suffering, as long as na ito'y para sa mabuting bagay, para sa pangalan ng Panginoon, para sa pagtulong sa ating kapwa o maging sa kaliligtas ng iba, sabi nga ay tayo po'y nakikibahagi doon sa utos ng Panginoon at bagamat tayo po ay nakararanas ng persecution o rejection, nakakayanan po natin at nakakapagpatuloy sapagkat alam po natin na mas higit ang dahilan kung bakit po tayo dumaraan sa ganitong uri ng pagsubok. Yung pangalawang sinasabi ay yung suffering for doing evil. Kaya naman sinasabi po ni Pedro, okay lang kung ikaw ay naghihirap dahil sa iyong mga pagkakamali o sa iyong pagkakasala. Kasi consequence yun yung mga nagawang kamalian o pagkakasala. Medyo mahirap, ikaw ay nagsasuffer dahil gumagawa ka ng mabuti. No? At sa ganung bagay, may kukumpara po natin yung intensity ng ating pong pagsunod pa rin sa Panginoon at yung ating pananatili sa Kanya na pagiging tapat sa Diyos. Sabi nga, we suffer because of our disobedience to God. We suffer because of our sins. And we suffer because we are living in this fallen world. Masabi po natin, kaya naman ang kahirapan ay nararanasan natin sa mundong ito sa tatlong bagay na ito. Yung patuloy na pagsuway ng tao sa Diyos at ang paggawa ng kasalanan at ang mundong ito ng puno ng kasamahan. That's why we all suffer. No, sa ganitong kaparaanan, the world is suffering because of doing evil ng marami. Mainam po sana sa kabila na tayo nagsasuffer, and we are suffering for doing
good, no, and for the sake of Christ and righteousness. Kaya naman, napakalaga na sinasabi ni Pedro sa unang Pedro chapter 3 verse 17, sa magandang balita Biblia, higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipaintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ang layunin ng pagsubok ay upang ihanda tayo sa darating na panahon at ito'y parehong may bunga o resulta sa ating buhay. That's why God is calling you, equipping you, preparing you according to His divine purpose. Ang ating paghahanda ay hindi lamang sa kasalukuyang panahon, kundi maging sa panahon ng walang hanggan para sa atin both temporary o temporal and eternal purpose. Tayo po ay nagtitiis, nagtsatsaga, panandalian at panghabang buhay na layunin ng Diyos para sa atin. Pangalawang bagay na masabi po natin na mahalagang dapat po natin malaman upang maunawa natin ang kalooban ng Diyos o ang layunin ng Diyos sa mga pagsubok sa ating buhay ay yung tinatawag po natin na consequences. This is the second C. Kanina, sinasabi natin yung causes. Sabi nga, merong cause and effect. Ito naman, cause and consequences, no, of life's trial. Ano po yung tinatawag po natin consequences? Kung anong tinanim ng tao, ay siya rin naman niyang aaniin. Yan po ay kasabihan. The principle or the law of sowing and reaping, that what you sow, you shall also reap. Kung mabuti ang iyong itinanim, mabuti din ang iyong aaniin. Kung masama ang iyong itinanim, masama din ang iyong aanihin. Kaya nga, if you don't like what you are reaping right now, you had better change what you have been sowing para mabago po yung mga ating nararanasan sa ating buhay. Yung mga pagsubok na hinarap po natin, kung gusto po natin na maging mabuti, maging maganda, ang outcome po niyan sa atin, piliin po natin na gawin po natin ang tama sa kabila na mahirap, sa kabila na masakit, sa kabila na mahirap at matagal, mas piliin po natin yung tamang gawain na parang ikaw ay nagtatanim ng mabuting binhi o gawain at ikaw ay aani sa darating o sa pagkatapos ng pagsubok. Kaya naman, masabi po natin na yung consequences, meron pong dalawang bagay po yan. Kaya ang ating ginagawa pagtugon sa mga pagsubok sa ating buhay, ay maaring alin sa dalawang ito ang magiging bunga. It's either positive or negative. Unahin po natin yung negative. Sa buhay ni Jose, makikita po natin na naging bunga ng kanyang pagtugon sa mga nangyari sa kanyang buhay ay may negatibong outcome o resulta sa kanya. The negative consequences. Ano po ito? Yung una ay isolation. Dahil nga po si paborito na kanyang ama, dahil nga po taga-sumbong siya ng mga balita patungkol sa ginagawa ng kanyang mga kapatid na masama, siya kinainisan. At dahil po doon ay pinlanuhan siya, nagawa ng masama, binalak na patayin at ibalita sa magulang niya na siya nilapa ng mabangis na hayop. So balit ang nangyari ayon sa kwento, ipinagbili na lang siya at nilayo doon sa kanyang pamilya at nakarating siya sa lugar ng Egypt. Kung titingnan po natin, kahit na hindi po siya nalalayo, ay halos isolated na rin si Joseph. Sa dahilan po, siya po ay bata at pangalawa, siya po ay iba rin na kanyang ina at sila po ay napakaraming magkakapatid at maging si Joseph po ay kinamumuyan o kinainisan o nire-reject ng kanyang mga kapatid. Kaya yung bunga nito na mga pagsubok sa kanya ay yung tinatawag nating isolation, the negative one. At lalo na siya po binenta sa lugar ng Egypt at nanatili po roon na mahabang panahon, siya po ay na-isolate sa kanyang magulang at maging mga kapatid sa napakatagal na panahon.
That was the negative consequence. Then second, dahil nga po siya tinukso, no, at siya po ay hindi nagpadala sa tukso, siya po ay ipinabilanggo, no, na asawa ni Potiphar, maging ni Potiphar, at naging mahirap ang kanya naging kalagayan sa lugar na kung saan pinahirapan ka na, nakabilanggo ka pa. At doon ay nagtagumpay naman si Joseph sapagkat naging punong bilanggo si Joseph. Pangatlo na negative consequence sa kanya ay yung hardship. Siyempre, hindi madali na maging slave sa tahanan ni Potiphar at hindi lalo maging madali na maging prisoner sa lugar po ng dungeon o sa lugar po ng kulungan na halos sa mahabang panahon doon siya tumira. Kaya naman po, masabi po natin, sa kabila noon, meron pa siya mga personal struggles. At doon, siya'y alone o nagkaroon po siya ng loneliness, kalungkutan. No? Nagkaroon po siya ng anxiety doon sa mga pangyari sa kanya. At lalo tigit, meron siyang galit sa kanyang puso. Nais niyang gumanti naman pagdating ng panahon, no, sa kanya mga kapatid na gumawa sa kanya ng masama. At kung bibigyan siya ng tsansa, babawian niya yung kanya mga kapatid. At lalo't matinding hirap ang kanyang naranasan sa kanyang buhay. Sumunod po na makikita po natin ay yung tinatawag naman positive consequences. Naranasan din po ni Joseph na matapos siya magkaroon ng negatibong consequences sa kabila na meron naman siya mabuting ginawa ay ganun pa nangyari sa kanya, pero meron ding napagandang balita na nangyari naman sa kanya. Una, he was highly favored by God. Sinabi po ng banal na kasulatan na sa mampu pumaroon si Joseph, siya kinalugdan ng Panginoon at pinagpala ng Panginoon. Kaya nung siya pinagbili, naging alipin, naging punong alipin. Nung siya naging bilanggo, siya naman naging punong bilanggo. At higit sa lahat, pinagkalooban siya ng Diyos, hindi lamang managinip, kundi magpaliwanag ng mga panaginip. Kaya naman ito naging dahilan kung paano siya ay pinaburan ng kanyang ng paraon. No, nagkaroon po siya ng pagkakataon na interpret niya yung panaginip ng paraon na 7 bakang matataba na kinain niya mapapayat na 7 baka at 7 uhay ng trigo na matataba at inunos yung 7 mapapayat na trigo. Kaya makita natin sa ganong bagay yung 7 years na prosperity and famine ay naging susi sa kanya upang siya makalaya sa bilangguan at itinangal siya bilang gobernador ng Ehipto. Siya ang nagpaliwanag ng panaginip at siya rin po yung pinagkatiwalaan na mamuno sa panahon ng kasaganaan at sa panahon ng kahirapan. Sa panguli, may natin doon, he was reunited o being reunited with his family. No, sa dahilan na makita natin na yung hirap na naranasan ng mga tao sa buong mundo ay nagatid para sa lahat ng mga tao na kalapit sa Egypt ay magpunta sa Egypt sapagkat ang Egypt lamang ang naging sagana at nakapaganda ng pagkain sa panahon ng kasaganaan. Kaya naman makita natin na maging kanyang mga kapatid at magulang ay nakarating ng Egypt upang sa ganon, yung layunin ng Diyos na sila po ay maligtas ay yun po ang nangyari sa kanila. Ang huli, the Lord was with him. Nangyari ang lahat ng ito sapagkat ang Diyos hindi siya iniwanan, hindi siya pinabayaan, bagkus siya ay sinamahan at iningatan, pinagtagumpayan. Kaya naman, kung paano si Jose ay tumugon sa mga suliranin at mga pagsubok ay ang magiging bunga matapos ng mga pagsubok. Kaya naman po kung gusto natin magkaroon tayo ng positive result, consequences, ay kinakailangan po natin magkaroon ng positive action.
And negative action will also result in negative result or consequences. And a positive action will also result in a positive result or consequences. Paano tayo tutugon sa mga pagsubok natin nararanasan? Bagamat mahirap, bagamat hindi natin lubusan maiwasan o maunawaan, ang tamang tugon ay ang yung gawin natin, yung nararapat sa mga panahon ng pagsubok. Huwag tayong mag-compromise sa mali. Huwag tayong mag-compromise sa masama. Huwag tayong sumunod sa mga tukso ng kawat. Tulad ni Jose, ang palay na lumalapit sa manok, subalit hindi niya tinuka sapagkat alam niya masamang palay yon at yun ay kamamatay niya. Salamat na lang sapagkat hindi niya tinuka sapagkat kung tinuka niya yon, patay siya. At yamang hindi niya tinuka, ikinulong siya. Kaya naman sa ganang pagkakataon, may tanating yung pagtugon. How do we respond sa mga pagsubok ay napakahalaga. Si Jose ay tumugon ng may pangunawa sa layunin ng Diyos sa kanyang mga pagsubok sa kabila ng mga maling paratang at masamang bagay na ginawa sa kanya. Kaya makita natin dito, pagka alam mo at naunawaan mo ang layunin, maging ang kalooban ng Diyos, ikaw ay susunod sa kung ano ang ninanais ng Diyos. Bagamat mahirap man, mabigat man, makulong man, ay gagawin niya pa rin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ito rin ang naging susi at naging solusyon sa kanyang mga paghihirap at pagsubok sa kanyang buhay. Na sinasabi nga po in Genesis chapter 39, ay the Lord was with Joseph o was with him. Sa uling bagay na makikita natin upang malaman natin at maunawa natin kung paano tayo pwede magtagumpay sa life trials po natin at maunawa natin yung kalooban ng Diyos, ano po yung tinatawag nating cure? Ano yung solution? Ano ang remedy o remedyo sa mga suliranin nating nararanasan? Sa buhay din po ni Joseph, makikita po natin na kinakailangan po natin una na maunawaan at masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya naman doon sa pasimula pa lang at age 17, ang Diyos nangusap na kay Joseph at sinabi sa kanya na kung ano magiging future niya. No, yung bagay na kanya na panaginipan, yung labing isang uhay na yumukod sa kanya na trigo at yung sa kanya lamang na natili ay plano ng Diyos sa kanyang buhay. At yung mga bituin na 11 ay yumukod at ang 2 buwan at yung buwan at araw ay yumukod sa kanya. Yun ay katuparan ng plano at kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya naman napakalaga na dapat po natin malaman, maunawaan, ano ba ang mga layunin o ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. No, sa ganitong kaparaanan, ito magbibigay sa atin ng tamang motivation, na tamang perspective at higit na pananampalataya na sumunod sa Diyos. Na pwede nating may talaga ang ating buhay, maging ating bukas sa kanyang mga kamay. So verse 19, makikita po natin, Joseph said to them, no, sa kanyang mga kapatid, do not be afraid, for am I in the place of God? No, sabi niya ay hindi ko pa sinusuko yung aking pananampalataya. No, hindi pa ako nagbabago ng Diyos. Na bagamat si Joseph sa mabang panahon ay napunta ng Egypt, pero hindi niya ipinagpalit ang Diyos sa kanyang buhay. No, nanatili pa rin siyang tapat at sumunod sa Diyos na tumawag sa kanya, at ang Diyos ng kanyang mga magulang, si Jacob, si Isaac, at maging si Abraham. Alam ni Joseph ang kalooban ng Diyos sa lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Kaya naman po, make it a commitment. We have to know and even understand the will of God, upang sa ganon
yung layunin sa likod ng kalooban ng Diyos ay ating maunawaan. Secondly, no, what are the ultimate purposes of God? Kaya nga, noong nakaraan, tinuro po natin yung iba't ibang layunin ng Diyos kung bakit pinaintulot niya yung mga pagsubok sa buhay. So, balit sa ganitong bagay, kukunin natin yung 3 ultimate purposes ng Diyos, bakit niya pinapayagan na dumaan ang mga matinding pagsubok sa atin tulad ni Joseph. First, to be conformed in the image of Christ. Na ang pagsubok na ito ay ginagamit din ng Panginoon upang tayo'y hubugin sa larawan o sa anyo ng Diyos. Tandaan po natin, ang unang Adan ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ng tao ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Subalit ito'y nawasak, nasira at nalayo dahil sa nagawang kasalanan. Kaya sa mahabang panahon, pinipilit ng kasalanan na kasamaan na wasakin ang anyo ng Diyos sa mga tao na nilikha ng Panginoon. Kaya naman ang Diyos ay gumawa ng kaparanan upang ipanumbalik, i-restore yung image na ito ng Diyos sa tao sa pamagitan ng ating Panginoon Hesus. Tayo kanyang tinubos, tayo kanyang iniligtas, at tayo po'y patuloy na binabago ng Diyos. Isa nga po rito sa kaparaanan, yung ating mga nararanasan sa buhay. No, ito man ay maganda, ito man ay pangit, ito man ay masama, ito man ay mabuti, ito po ay ginagamit ng Diyos ayon sa Romans 8:28 that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. At makita po natin na sa verse na sumunod na talata, no, mamaya, na mahubog tayo sa mga Diyos na pag-ugali sa kabila ng mga naranasang paghihirap sa ating buhay. Na tulad ni Jose, hinubog siya ng Diyos na magtaglay ng makadiyos na pag-ugali sa panahon ng kanyang maghihirap na pagsubok. Sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 29, yung sumunod po sa Romans chapter 8:28 na sinasabi po roon kung bakit nagkakalakip-lakip ng Diyos ay gumagawa sa ating kabubuti ay upang, no, nasabi rin sa verse 29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak o ng kanyang anak na si Jesus. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Makikita po natin, kaya po pala, nagkakalakip-lakip ang lahat ng bagay para sa ating kabubuti. Ito'y ayon din sa foreknowledge ng Diyos. Ayon din sa predestination ng tao na yung magiging kanya ay kanyang pinili upang maging tulad ng kanyang anak. Kaya sa bawat isa na pinili na magsisi ng kanyang kasalanan, na tanggapin ang ating Panginoon Hesus sa kanyang buhay, gawing Panginoon at tagapagligtas, at lumayo sa kasalanan at kasamaan, ay tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon to be saved, to be sanctified, and even to be shaped, no, according to the image of Christ. Bakit sa wangis ng ating Panginoon Hesus? In Hebrews chapter 1, verse 1, and even in John chapter 1, ang ating Panginoon Hesus ang larawan ng Diyos dito sa lupa. Kaya kung ano ang larawan ng Panginoon, ay siya rin wangis ng Diyos. Kaya nais ng Panginoon na tayong maging tulad ng ating Panginoon Hesus. At ang pagiging ating Panginoon Hesus ay hinuhubog niya ito sa pamamagitan ng ating pagsunod, no, sa Kanya, na sa kabila na mahirap, sa kabila na may pagsubok, sa kabila ng matagal at may mga hadlang o iba't ibang mga gawa ng kaway, lahat po yun ay dinisenyo ng Diyos para sa ating kabubuti at pagiging wangis o kawangis ng kanyang anak na si Jesus.
Napakalagang bagay nito na ang lahat ng mga pangyayari sa atin ay dapat magatid sa magandang larawan ng ating Panginoon Hesus sa ating buhay. Kaya naman makita po natin yung naging tugon ni Jose na sa panahon iyon sa Genesis chapter 50, matapos mamatay ang kanyang tatay at nagkaroon siya ng pagkakataon din na bumawi o gumanti sa kanyang mga kapatid, ito'y kinabahan at kinatakot ng kanyang mga kapatid na yamang namatay na kanilang ama ay magagawa na ni Jose yung kanyang nais na pagiganti. At dahil po doon, ang mga kapatid ni Jose gumawa rin ng paraan na humingi ng tawad at pangako mula sa mga ama na hingan sila ng pabor na sila'y hindi gawa ng masama ni Jose. At dahil po doon, nagparaya si Jose sa kanyang mga kapatid. No? Yung magparaya sa mga tao na kagawa ng mali at masama, no, sa iyo ay isang bagay na mahirap gawin. Lalo na sa tulad ni Jose na sa mahabang panahon ay nawalay sa kanyang tatay at nawalay sa kanyang lugar at naghirap doon sa kanyang pinuntahan na lugar. Yun po ay hindi madali, subalit siya'y nagparaya. No, sabi nga, huwag gantihan ang kanyang mga kapatid sa ginawang masama sa kanya. Pangalawa, magpakumbaba sa kabila ng ating pagtatagumpay sa mga pagsubok na ating naranasan. Huwag magmakataas dahil sa napagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa ating buhay sa kabila ng mga naranasan niyang hirap. Brothers and sisters, no, dapat tayo'y magpakumbaba din, hindi lang sa mga bagay na maliit, kundi maging sa mga bagay na malalaki. Sa mga tagumpay, tulad ni Jose, bagamat nabot niya ang pagiging gobernador ng Egypt sa panahon na iyon, bagamat siya nasa magandang position, ay hindi niya nagawa na magyabang, bagkus siya'y nagpakumbaba na abutin o magparaya sa kanyang kapatid. Sumunod, makita po natin na yung pagpapatawad sa mga nakagawa ng mali o masama sa atin. Napakalaga po yun. Yan po pinakita ni Jose at nagawa niyang patawarin yung kanyang mga kapatid sa kabila na meron siyang timkim na sama ng loob at galit at pagiganti. Ito ay pinaraya niya. Siya'y nagpakumbaba at siya'y nagpatawad at panghuli, siya'y nagbigay pa ng tulong sa kanyang mga kapatid. Tulad din po natin, ganun din sa ating kapwa na nakagawa ng masama. Sa mga bagay na ito, ito'y larawan lamang na pagpapakita na si Jose ay isang anyo ng ating Panginoon Hesus. That Joseph, the dreamer, sa kanyang panahon ay inilarawan na ng Biblia o ng Diyos na yung pangyayari na iyon ay isang simbolo ng larawan ng ating Panginoon Hesus. Kaya nga po tayo tinawag ng Panginoon at bagamat tayo dumaraan sa mga pagsubok, ang nais ng Diyos, mahubog po tayo sa larawan ng Panginoon that we might be conformed not to the system of this world, but to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Kaya nga, ang ating tungkulin, ang layunin ng Diyos, tayo'y hubugin niya na maging kawangis ng Diyos, kalarawan ni Kristo na siya rin kawangis ng Diyos. Kaya naman, sa Biblia, kinumpare si Joseph at si Jesus o si Christ. Makikita po natin yung mga talata na nagpapakita yung characteristics of Joseph and Jesus and their attributes. Both were despised. Both went into Egypt. Both returned from Egypt. Both were arrested. Both were falsely accused. Both resisted temptation and sin. Both were separated from their fathers. Both had great power and authority. Both were sold. Both showed great love. Both helped preserve life. Both were found alive. Both were reunited with brethren. Both showed compassion. Both showed pardon. God was with both. Kaya naman makita po natin na yung historical facts na ito po ay nagpapakita ng ating spiritual truth
na sa pamagitan ni Joseph, yung kanya naging tugon sa mga pagsubok sa buhay ay upang maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa po sinisilang at di pa po nagmi-ministeryo ang Panginoon sa lupa at hindi niya pa nagawa ni alay ang kanyang buhay. Pero tinularan na siya ni Joseph sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pangalawang bagay na may natin as ultimate purpose of God for many people to be saved. Na katulad na sinabi ron kanina, you plant something bad for me, but God produced something good from it in order to save the lives of many people just as He's doing today. Isa sa mga layunin ng Diyos sa mga pagsubok natin nararanasan, sa kabila na tayo po'y naghihirap, nais ng Diyos na ating ito'y mapagtagumpayan upang sa ating pagtatagumpay, marami pa rin tao ang kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. No, tayo po'y nagbibigay liwanag at nagbibigay gabay sa mga tao na wala kay Kristo at kung paano nila ginaganap ang pagtugon sa mga pagsubok. Sa mga mananampalataya, we are the salt and the light of this world. At sa ganong kaparaanan, ang tao ay maaring maligtas, no, tulad ng pagliligtas ng Panginoon. In the book of 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Tulad ni Joseph, una siyang tinawag at dinala ng Panginoon sa Egypt upang pagandaan ang 7 taon na kasaganaan para sa darating din na 7 taon na kahirapan upang ang kanyang bayan, ang bayan ng Diyos, ang Israel, maging ang kanyang pamilya ay maligtas at di mapahamak. Actually, sa theological point of view, sa Christological studies, hindi pinintulutan ng Panginoon na mapahamak ang bayang Israel sapagkat ang bayang Israel ang maghahatid ng Mesaya o magiging tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. Na magmumula sa bansang Israel ang Kristo ang tagapagligtas. Kaya with God's foreknowledge and with God's provision and with God's power, niligtas niya ang Israel sapagkat ang plano ng Diyos ay maligtas ang sangkatauhan. Kung inalaw ng Lord ang bansang Israel ay mamatay dahil po sa hirap, walang Kristo na may sisilang. Walang Kristong darating at mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman napakalaga ng Diyos ay very consistent sa kanyang pangako. Siya ay napakatapat maging sa kanyang salita. Sabi nga kanina, 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya na inakala ng ilan, sa halip nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Panghuli po, na ultimate reason or purpose of God in life's trial is to glorify Him or to glorify God. Maparangalan ng Diyos sa lahat ng bagay sa kabila ng masamang pangyayari sa ating buhay. Hindi lang po natin pinaparangalan ng Diyos sa mabuti, kundi maging sa masama, pwede siyang parangalan kung tayo po'y susunod sa kanyang kalooban. Kaya naman that the ultimate goal of a man on earth is to give glory to God. As God's creation, tayo po'y nilikha ng Diyos for His own pleasure. That whatever you do, sabi nga po, do it all for the glory of God. Yan po'y sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa kararangal ng Diyos. Ibig sabihin, the least thing that we could do is to glorify God. And the chief
Sabi nga, yung pinakalayunin ng tao sa buhay is to glorify God. Kaya nga sinabi roon, whether you eat or drink, ibig sabihin, araw-araw tayong kumakain, oras-oras tayo halos umiinom, kinakailangan ang maging laman ng ating isip, laman ng ating puso, ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga, in general, whatever you do, do it for the glory of God. Kaya naman, masasabi po natin, napaparangalan ng Diyos, bagamat tayo dumadaan sa mga matinding pagsubok. Kailangan natin bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos anumang bagay nating ginagawa. Be it in our mind that the ultimate goal of a man is give glory to God. Kaya nga yung ating pagtatapos as our conclusion, therefore, we could understand God's purposes in life's trials if we will know the causes, consequences, and the cures of life's trials. Remember, God's purpose is greater than our problems. No? And our problems, no, God used it as a trial, no, sa buhay natin. In order, sabi nga, to give glory to God or glorify His name. Kaya naman po, sa pagkakataong ito, nais po natin na tayo po ay dumulog sa Diyos. At sa ating pagwawakas ay alam po natin na hindi madali para sa atin na tayo po ay hubugin ng Diyos, no, tungo sa larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Meron pong kwento patungkol sa isang bata na nasa garden na kanyang tahanan at siya po ay pinagmamasdan ng kanyang tatay na habang tinitingnan yung paru-paro na nasa loob ng kukon ay papalabas at nakita ito ng bata na nahihirapan at ang kanyang ginawa, tinulungan na makalabas yung paru-paro mula sa kukon. At nagtagumpay siyang ilabas yung paru-paro mula sa kukon at nakalipad. At tuwan-tuwa ang bata nung makita niya na nakalipad ang paru-paro at napakaganda. Subalit, maya-maya, bigla na lang itong nanghina at bumagsak sa pagkalipad at namatay. Nalungkot ang bata sapagkat tinulungan niya na makalipad at makalabas. Subalit namatay pa. Meaning to say, hindi siya naging matagumpay. Tinanong niya ito sa kanyang ama na nakatingin sa kanya at ang sabi, no, yung kanyang pagkatulong doon sa paru-paro na palabasin sa kukon ay naging sanhi na maagang pagkamatay ng paru-paro. Sapagkat kailangan ng paru-paro na mag-struggle doon sa loob ng kukon na habang siya po ay gumagalaw doon, ay kinakailangan na yung kanyang internal chemical sa katawan ay ma-develop at maging bawat bahagi ng kanyang katawan ay ma-develop bago siya lumabas sa kukon at lumipat. Kaya naman, yung kwento na yun ay kinikilala po natin na sa ating buhay, bahagi ang mga struggles, bahagi ang mga sufferings, bahagi ang mga hirap na dinaraanan natin, anumang klase ito man ay panunukso, ito man ay mga karamdaman, o any hardship in life, lahat po yan ay nagkakalapit-lapit na pinalalakas ang ating katawan, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, upang tayo maging kawangis na ating Panginoon sa darating na panahon. Kaya naman po, napakalaga na maunawaan po natin yung layunin ng Diyos kung bakit niya tayo sinusubukan. Sa oras na ito, tayo po ay darako sa ating communion at niling natin na yung communion ay ihanda po natin. Praise God. Yung Sabi ating sa kanyang salita sa biscuit Jeremiah o ostia kung meron kayo. 32:27, At Ako ang si juice Yahweh, na simbolo ng dugo ng kami ating nagpapasalamat at Hallelujah. naniniwala patuloy na
magtiwala Praise sa iyong God. katapatan, Panginoon. Tunay nga na ing walang hihigit pa sa iyo. Tunay nga na walang Hallelujah. bagay na mahirap para sa inyo, Okay, kung Panginoon. kayo po ay nakahanda na sa ating po communion, let's prepare it at pamigay natin. Nung gabi na si Jesus ay pagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, pinagpasalamat, pinamahagi sa kanyang mga alagad at ang kanyang wika. Itong aking katawan na nabayubay o ihandog o mababayubay sa krus sa Kalbaryo. Kanin ninyo, at sa tuwing gagawin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Panginoon, maraming salamat po sa piraso ng tinapay na ito na simbolo ng katawan na nabayubay sa krus sa Kalbaryo. Tinapay na walang libadura, simbolo na walang kasalanan na aming Panginoon Jesus ay ang kordero ng Diyos na walang kasalanan at banal at siyang magiging mag-aalis ng aming kasalanan. Salamat po at pagpalain niyo po ang aming pong communion na ito at patuloy niyo na kami yung pagpalain. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Gayun din naman matapos magapunan, dumampot siya ng tinapay, dumampot siya ng juice, at nagwika, ito ang saro ng bagong tipan, ang dugo ng bagong tipan na nag-aalis sa kasalanan ng tao. Gayun ito bilang pag-alala sa akin. Salamat Panginoon sa Diyos na ito, si bulo ng dugo, na nabuhos sa krus sa Kalbaryo, na siyang naging katubusan ng aming kasalanan, at ang tipan sa tipan na binigay niyo sa amin minsan at pakalahatan. Salamat po at ikaw po ang siyang naghayag sa amin ng iyong tipan na ito na kami o Diyos ay manatili at ikaw ay mananatili rin sa amin. Salamat po na marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa tuwing kayo ay kakain at inom sa tipang ito, gawin niyo ito hanggang sa aking pagbabalik. At sa aking pagbabalik ay makasama kayo sa isang piging na inanda nating Ama sa kalangitan. At kung nasaan ako'y doon kayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita na pinahayag sa amin. Patuloy niyo po na abutin ang bawat buhay ng bawat isa, na kami o Diyos ay hindi lamang nakapakinig ng iyong salita, kundi kami o Diyos ay handang tumupad o sumunod sa iyong salita. Tulungan niyo po na manatili ito sa aming isipan, lalo sa aming puso, at ito'y maging aming kalooban at masunod po namin ng lubos. Tinataas po namin sa iyo ang bawat buhay ng mga na patuloy, Panginoon, na kami hubugin mo at kami dalisahin mo yung aming pananampalataya at ang pagiging larawan ng aming Panginoon Jesus sa aming buhay, sa isipan, sa pananalita at maging sa gawa, na kami o Diyos ay maging Christ-like, O God. Taglayin po namin yung wangis ng Diyos na sa kasimula pa lamang ay kami nilikha mo in the image of God and after His likeness, at sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus ay kami ay makapanumbalik sa iyo at mabigyan ka po namin ng kaluguran, ng kaluwalhatian, at maraming tao o Diyos ang makakilala pa sa iyo ng lubusan. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang bawat pagsubok na dinaraanan ng iyong mga anak. Ang mga kabigatang ito ay higit, Panginoon,
na maging instrumento mo, Diyos, upang kami ay makakilala sa iyo ng lubusan at maipamalas po namin ang kaluwalhatian ng aming Panginoon Hesus sa aming buhay. Samahan niyo po kami tulad ng pagsama mo kay Jose at ikaw po ang siyang mag-angat ng aming kalagayan kung paano si Jose, o Diyos, sa lahat ng panahon at pagkakataon, ikaw ang nagpo-promote sa Kanya, ikaw ang nagtatagumpay para sa Kanya, ikaw ang nag-iingat sa Kanya, at ikaw rin ang tumutulong upang siya ay mapulfill niya ang layunin mo sa kanyang buhay. Gayun din sa bawat isa na tinawag mo para sa iyong anak na si Jesus. Sa bawat isa, Panginoon, na sinabi mo, alam mo ang magiging sa iyo at sila po ay tinalaga mo para kay Kristo. Salamat po, Panginoon, sa ipinagpala mo ang aming buhay at patuloy na pagpapalain at kami, O Diyos, ay ingatan maging sa buong linggo na ito at sa darating pa mga araw, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kalusugan, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming tagapag-ingat, maging tagapagkaloob ng lahat na aming pangailangan. You are the way, O God. You are the truth and even the life, Lord. At kami, O Diyos, ay dadalhin mo maging sa lugar na kung saan inihanda mo para sa amin sa darating na panahon. At habang kami naririto, O Diyos, kami yung sasamahan at iyong tutulungan sa lahat ng aming gawain. Muli, tinataas po namin sa iyong batsang bahayan na iyong kalingain at ingatan, pagpalain at maging mga sakit karamdaman ay iyong pawiin at alisin at amin itong pinagbabawal, amin utusan na nalisanin ang bawat pamilya, ang bawat buhay ng iyong mga anak. At ikaw po, Panginoon, na maggawad ng kalayaan, kagalingan, maging ng kaligtasan. Maging sa mga pangailangan, Lord, continually to supply all our needs according to the riches and glory of Christ Jesus. Samahan niyo po kami, magliwanag ka sa bawat buhay ng bawat isa at taglayin po namin ang kaluwalhatian ng aming Panginoon Hesus sa aming mukha. At pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas na makaangat mula sa kahirapan, mula sa COVID-19, at mula sa krisis o pandemya. Father God, maraming salamat po. Gayon din sa amin po mga kaloob, mga handog na ikapu at handog, Panginoon, na love offering sa iyo po namin ipinagkakalob ang lahat ng ito. Patuloy na padaluin niyo ang biyaya sa bawat tahanan. At may balik po namin ng higit, O Diyos, sa aming inaasahan. Maraming salamat po at itong aming samot panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen and Amen. Gayon din po, binabati po natin ang bawat isa na nag-participate o nag-join. Patuloy niyo po itong i-share. At maging sa mga nagdiriwang na kalakarawan, happy birthday po kila Kaki Kobe at maging sa iba po natin mga kapatid na nagdiwang, si Kuya Kobe, na si Kobe o si Kuya Kobe. At maging iba po natin mga kapatiran na nagdiriwang na anibersaryo o anumang pagdiriwang sa Panginoon. Maraming salamat po at sumainyo ang kapayapaan at kagalakan. Shalom. Perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my hands 'cause you set me free. So I shout out your name from
Here I